Samantala, apektado ng baha ang compound at emergency room ng UERM Memorial Medical Center sa Quezon City. Naundoy din ito, Lala. No? Para sa update, may report si Joseph Morong. Joseph? Yeah, Lala, Joel, no, parang naulit nga raw yung nangyari sa Ondoy noong 2009 dun sa UERM Hospital. At ganun din ang senaryo, no, nagpadala tayo ng pictures dyan, lubog yung emergency room at saka yung compound, basically yung first, yung ground floor nung UERM Hospital, lubog na yan sa baha kanina pa, no. Ayon dun sa guard na nakausap natin dun si Vincent Peregrino, ay napansin nila yung pagtaas ng tubig starting kaninang madaling araw, mga 5 to 6 a.m. Tapos tumodo na yung baha bandang mga 9 o'clock ng maaga. At pero they had time naman to para mailipat yung mga pasyente na nandun sa emergency room and yung mga equipment. So wala naman dapat ipag-alala yung ating mga kababayan doon. Yung namang mga naka-confine doon, ay naka-confine sila sa mga kwarto sa mga 2nd, 3rd, and 4th floor. So medyo mataas doon sa area na may baha. Ang problema mo, yung mga doktor na may mga kotse doon sa labas ng hospital ay medyo nalubog na rin yung mga sasakyan nila dyan sa labas ng compound ng hospital. And nilusong natin yan kanina, ang depth niyan would be waist deep up to siguro bago magdip-dip. At going towards the hospital, yung UERM Hospital, dun sa may Aurora Boulevard, may mga nadaanan tayo na mga barangay kung saan lubog ito at may mga nire-rescue ng mga residente dito sa may San Juan. So far, ang affected na mga barangay dito sa San Juan ay 6, no? Itong Balong Bato, Salapan, Batis, Rivera, San Perfecto, and Progreso. May mga kinailangan dyan na sunduin ng mga rescue teams mula sa kanilang mga bahay. Ang sabi kasi nila hindi nila inaasahan na ganon yung magiging taas ng baha kasi nung umaga raw ay medyo humupa naman ng konti yung baha dun sa kanilang lugar. They didn't expect na towards yung around lunchtime ay tataas ng ganon yung tubig sa kanilang mga areas. But anyway, yung mga families na affected, no, ay dinala na dito sa may San Juan Gym. Ang pinakahuling tali nila sa 315 ay they have 324 families. So kung yung isang pamilya ay may natin ang 4 na katao, that will be roughly 1,200 individuals na nandito sa may San Juan Gym. Ang kailangan nila dito, Lala, no, ay ito yung mga cooked rice. Ito yung hindi bigas, yung talagang naisaing kasi walang kuryente dito. Wala rin namang means to cook yung mga pagkain na yan. So, nanawagan sila for yung mga sinaing, tapos mga paper plates, yung mga kasama na dyan yung mga kubyertos, tapos tubig, and then mga fruit juices for the kids. Tapos, syempre, yung mga bedding, yung mga sapinsana, at mga para dun sa mga bata kasi medyo siksika na rito at maraming mga kids na nandito sa may San Juan Gym. So far, yan yung situation dito sa may UERM Hospital, sa may Aurora Boulevard, and then sa may San Juan, Lala. Joseph, kumusta ang sitwasyon ng baha? Pahupa na ba o patuloy pa rin ang pagtaas? Hindi, nung papunta kami dito sa may gym, no, napansin namin yung sa may Aurora Boulevard, kung sa isang may barangay doon, sa isang kali doon, lalong palakas pa ng yung tubig kasi that time, hanggang ngayon naman, umuulan pa rin dito sa area na to. Ang sabi sa atin, yung tubig na nanggagaling na pumupunta dun sa may Aurora Boulevard ay galing dun sa ilog, malapit dun sa area na yan. Kaya wala pa rin patid yung pagdating ng tubig galing dun sa ilog at naapektuhan nga niyan yung mga residente dun sa, lalo na dun sa malapit dun sa area na yan at sa mga oras na nga ito ay may mga dinadala pa ng mga nag-evacuate ng mga family dito sa may San Juan Gym, Joel. Okay. Joseph, isa lamang yung kanina sa UERM, nakita natin parang naaalala natin yung nangyari nung Ondoy. Pero nangyari nagkagulatan, talagang mabilis umakyat yung baha. Pero ngayon, nabanggit mo kanina, ay parang may pagkakataon pa sila talagang maghanda. So, ibig sabihin, mabagal yung pagtaas ng baha dyan sa bahagi ng UERM? Ang biro nung guard na napunta kausap natin kanina, sabi nila parang may training na sila dun sa nangyari sa Ondoy. No? At
Pero kasi naman, yung napansin nila yung pagtaas ng tubig, mga madaling araw pa 5 to 6, and then yung medyo lumakas na talaga is around 9 o'clock. So medyo gradual, hindi naman sa tipong yung nangyari sa, ang sabi nga nila dun sa experience nila with Ondoy before, was gulat yun, talaga na mabilis yung pagtaas ng tubig. But this time, medyo mabagal kasi, di ba, ilang araw na pag-uulan nito, and then medyo hindi naman siya compressed into 6 hours like what happened with Ondoy. So, they had time to transfer yung mga equipment. Kaya lang yung mga kotse, may mga, kung dati may naiwan ng mga 100 doon sa compound, may mga 18 na lang doon, or mga 15 na mga vehicles that were stuck doon sa area. Lala. Maraming salamat at ingat kayo, Joseph Moro. Yeah, Joseph.